Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga responsibilidad, at mga laban na maaaring naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito nang nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Panginoon dahil may mensahe siya na magpapalakas sa iyong pananampalataya ngayong umaga. Maaaring nagising ka na may mabigat na dinadala sa iyong puso. Maaaring matagal ka nang naghihintay ng sagot sa iyong panalangin. Maaaring may karamdaman kang pinagdaraanan, mga problemang tila walang katapusan, o mga pangarap na tila napakalayo pa upang matupad. At sa katahimikan ng iyong isip, maaaring napatanong ka, Panginoon, hanggang kailan ako maghihintay? Kailan mo ipapakita ang iyong sagot? Pakinggan mo ito ng malinaw. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay, ang aking panaghoy kanyang pinakinggan. Ito ang makapangyarihang mensahe ng Awit 40. Isang paalala na ang paghihintay sa Diyos ay hindi kailanman walang kabuluhan. Maaring hindi dumarating ang kanyang sagot sa oras na gusto natin, ngunit dumarating ito sa tamang panahon. At kapag kumilos ang Diyos, ang kanyang ginagawa ay higit pa sa ating inaasahan. Ngayong umaga, nais niyang ipaalala sa iyo na narinig niya ang bawat panalangin mo. Nakita niya ang bawat luha mo. Alam niya ang bawat laban na iyong kinakaharap. At habang ikaw ay naghihintay, siya ay kumikilos sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Nais din niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. Kung ikaw ay may sakit sa katawan, pagod sa isip, o sugatan sa damdamin, may kapangyarihan siyang magpagaling. Siya ang Diyos na nag-aangat sa mga nanghihina at nagbibigay ng bagong lakas sa mga nawawalan ng pag-asa. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito. Habang ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, naglalakbay, o humaharap sa iba't ibang pagsubok, ang kanyang kamay ay sa iyo. Siya ang iyong kanlungan sa oras ng panganib at ang iyong kalasag laban sa anumang masamang balak ng kaaway. At sa bawat laban na iyong kakaharapin, nais kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat hamon, at pabor sa bawat oportunidad na kanyang ilalagay sa iyong landas. Kasama ng lahat ng ito ay ang kanyang mga pagpapala, mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi kailanman nagpapabaya sa mga naghihintay at nagtitiwala sa Kanya. Ang Awit 40 ay nagpapaalala na kayang iahon ng Diyos ang tao mula sa pinakamalalim na hukay at itayo siya sa matatag na bato. Kung anuman ang iyong kinakaharap ngayon, hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ang Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang iyong sitwasyon at bigyan ka ng bagong awit ng tagumpay. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay nakikinig sa iyong panalangin at kumikilos sa tamang panahon, kung naniniwala ka na, kaya kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga sa presensya ng Diyos, naghihintay ng may pananampalataya at nagtitiwala sa kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay nakikinig pa rin, nagpapagaling pa rin, nagpoprotekta pa rin, at patuloy na gumagawa ng mga himala sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga alalahanin at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyong presensya. Kinikilala na ikaw ang lumikha at humubog sa aming katawan, isip at espiritu. Pagalingin mo ang anumang karamdaman sa aming katawan.
Nananampalataya kaming hindi mo kami hahayaang manatili sa kalagayang may sakit, nanghihina at nabibigatan. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa bawat kirot na hindi nasasabi, sa bawat pagsusuri ng doktor, sa bawat gabing hindi makatulog dahil sa pananakit at pag-aalala. Wala kang hindi kayang abutin. Wala kang sakit na hindi kayang pagalingin. Sa kapangyarihan ng iyong salita, inuutos namin na ang bawat karamdaman sa aming katawan ay sumuko sa pangalan ni Jesus. Itinataas namin ang bawat bahagi ng aming katawan. Kung may pamamaga, pahupain mo. Kung may impeksiyon, lipulin mo. Kung may kahinaan, palitan mo ng lakas. Ibalik mo sa tamang ayos ang anumang hindi gumagana ng maayos. Ikaw ang dakilang manggagamot. Ang iyong kapangyarihan ay dumadaloy na parang ilog na nagbibigay buhay. Pinapawalang bisa namin ang anumang karamdaman na nagtatangkang maghari sa aming katawan. Tinatanggihan namin ang bawat salita ng takot at negatibong ulat na nagdadala ng panghihina. Ang huling salita ay nagmumula sa iyo, at ang iyong salita ay buhay at kagalingan. Ipanumbalik mo ang lakas at sigla ng bawat miyembro ng pamilya. Kung may pagod na dulot ng mahabang pakikipaglaban, palitan mo ito ng bagong sigla. Kung may nanghihinang tuhod at nangangatal na kamay dahil sa stress at pangamba, patatagin mo. Buhayin mong muli ang pag-asa sa aming pisikal na kalagayan. Naway maranasan namin ang panibagong enerhiya na hindi lamang galing sa pahinga, kundi galing sa iyong presensya na nagbibigay lakas. Itaas mo ang aming resistensya laban sa anumang virus, bakterya o sakit na gumagala. Takpan mo kami ng iyong banal na proteksyon upang ang aming katawan ay maging templo ng iyong kapangyarihan at hindi tirahan ng karamdaman. Alisin mo ang pag-aalala at bigyan mo kami ng malinaw at payapang isipan. Maraming laban ang nagaganap sa aming isip, mga kaisipang puno ng takot, pagdududa at panghihina. Ngunit hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Kaya ngayon, sinasaway namin ang bawat mapangwasak na kaisipan. Inuutusan namin ang bawat negatibong tinig na tumahimik, ang anumang espiritu ng depresyon, pagkabalisa at kalituhan ay walang puwang sa aming isipan. Pinalalaya mo kami mula sa mga tanikala ng nakaraan at sa bigat ng hindi pa nangyayari. Ang iyong kapayapaan ang maghahari sa aming pag-iisip. Linisin mo ang aming puso at espiritu mula sa takot at panghihina. Kung may mga sugat na dulot ng pagkabigo, pagtataksil o pagkawala, hipuin mo at paghilumin. Kung may mga salitang tumimo at nagdulot ng mababang pagtingin sa aming sarili, burahin mo ang mga iyon at palitan ng iyong katotohanan. Ipaalala mo sa amin kung sino kami sa iyo mga anak na minamahal, tinubos at pinili. Anumang espiritu ng takot na nagtatangkang pigilan ang aming paglakad sa iyong kalooban ay aming itinataboy. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat tanikala ng espiritual na panghihina. Patatagin mo ang aming pananampalataya habang kami naghihintay sa iyo. Sa gitna ng proseso ng kagalingan, turuan mo kaming magtiwala. Kapag hindi pa namin nakikita ang resulta, panatilihin mong matibay ang aming paninindigan. Ang paghihintay ay hindi kawalan. Ito ay panahon ng pag-uugat. Palalimin mo ang aming tiwala habang inaayos mo ang mga bagay na hindi namin nakikita. Sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, paalalahanan mo kami na ikaw ay tapat. Hindi mo kami iniahon mula sa balon upang pabayaan lamang sa gitna ng daan. Ibalik mo ang kagalakan ng kaligtasan sa aming tahanan. Kung ang aming bahay ay napuno ng katahimikan dahil sa pagod at problema, punuin mo ito ng papuri. Kung ang aming mga pag-uusap ay naging mabigat dahil sa alalahanin sa kalusugan, palitan mo ng mga salitang may pag-asa. Ibalik mo ang ngiti sa aming mga labi at ang sigla sa aming mga mata. Naway ang aming tahanan ay maging patotoo ng iyong kapangyarihang magpagaling pisikal, emosyonal at espiritual. Sa larangan ng espiritual na pakikipaglaban, idinedeklara namin na walang sandata na inihanda laban sa amin ang magtatagumpay. Anumang lihim na pag-atake ng kaaway laban sa aming kalusugan ay binubunyag at winawasak. Ang bawat planong magdulot ng maagang pagkasira, aksidente o biglaang karamdaman ay aming kinansela.
Pinupuno mo ang aming paligid ng iyong banal na presensya. Ang iyong mga anghel ay nakatalaga upang magbantay. Ang iyong espiritu ay kumikilos sa bawat selula ng aming katawan, nagdadala ng buhay at pagpapanumbalik. Inaangkin namin ang kabuuang kagalingan katawan na malakas, isip na malinaw, at espiritong masigla. Hindi kami mananatili sa hukay ng sakit. Inaahon mo kami, itinataas, at itinatayo sa matibay na pundasyon ng iyong kapangyarihan. Ang aming mga araw ay hindi mapuputol ng karamdaman. Ang aming mga taon ay hindi kakainin ng takot. Kami ay lalakad sa kalusugan at kalakasan bilang patunay ng iyong kabutihan. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang kagalingan ng Diyos ay dumadaloy sa aking katawan, isip at espiritu. Hayaan itong maging iyong personal na pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling at nagpapanumbalik. Panginoon, itatag mo ang aming mga paa sa matibay na bato laban sa anumang panganib. Tulad ng sinabi mo sa awit 40, inilagay mo ang aking mga paa sa bato at pinatatag mo ang aking mga hakbang. Nananampalataya kaming ikaw ang aming matibay na pundasyon. Sa mundong puno ng hindi inaasahang pangyayari, ikaw ang aming tanggulan at sandigan. Kapag ang paligid ay nanginginig sa takot at kaguluhan, hindi kami matitinag sapagkat ang aming tiwala ay nakaugat sa iyo. Itinatayo mo kami sa batong hindi kayang wasakin ng hangin, ulan o bagyo ng buhay. Ilayo mo kami sa aksidente, karamdaman at sakuna. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat paglalakbay, bawat hakbang sa lansangan, bawat biyahe sa sasakyan at bawat gawain sa araw-araw. Inuutusan namin sa pangalan ni Jesus na ang anumang plano ng kapahamakan ay mapigilan bago pa ito lumapit. Kung may bitag na nakahanda, sirain mo. Kung may panganib na nakatago, ilantad mo at ilayo mo kami roon. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay hindi magiging biktima ng biglaang trahedya o hindi inaasahang kapinsalaan. Ang iyong kamay ang hahawak sa amin at mag-iingat sa bawat galaw. Takpan mo ng iyong banal na presensya ang aming tahanan araw at gabi. Naway ang aming bahay ay mapaligiran ng iyong liwanag na walang anino ng takot ang makakapasok. Anumang espiritu ng kaguluhan, takot o karahasan ay walang kapangyarihang pumasok sa aming pintuan. Tinatanggihan namin ang bawat pagtatangkang sirain ang kapayapaan ng aming tahanan. Sa espiritual na pakikipaglaban, itinataas namin ang pangalan ni Jesus bilang aming watawat ng tagumpay. Ang dugo ni Jesus ang aming tanda ng proteksyon. Walang masamang puwersa ang maaaring lumampas sa hangganang itinakda mo. Iligtas mo kami sa mga maling impluwensya at masasamang plano. Sa mundong maraming tinig at panukala, bigyan mo kami ng pagkilala sa tama at mali. Kung may taong nagbabalak ng masama laban sa amin, baguhin mo ang kanilang puso o ilayo mo sila sa aming landas. Kung may tukso na nagkukubli sa anyo ng oportunidad, bigyan mo kami ng malinaw na paningin upang ito'y aming tanggihan. Pinuputol namin ang anumang lihim na kasunduan ng kaaway laban sa aming pamilya. Ang bawat sumpa, paninira o espiritual na pag-atake ay aming kinansela sa pangalan ni Jesus. Hindi kami sasailalim sa impluwensyang maglalayo sa amin sa iyong kalooban. Bantayan mo ang aming paglabas at pagpasok. Sa bawat pag-alis sa aming tahanan, ikaw ang aming kasama. Sa bawat pagbabalik, ikaw ang aming sumasalubong. Hindi kami naglalakad mag-isa. Ang iyong mga anghel ay nakatalaga upang magbantay sa aming mga daan. Kung may panganib sa unahan, ihinto mo kami. Kung may maling desisyon na magdadala sa amin sa kapahamakan, ituwid mo ang aming hakbang. Ipinapahayag namin na ang aming mga paa ay ginagabayan ng iyong liwanag. Hindi kami madadapa sa patibong ng kaaway, sapagkat ikaw ang aming pastol at tagapagtanggol. Gawin mong ligtas na kanlungan ang aming pamilya sa gitna ng kaguluhan. Kapag ang mundo ay nababalot ng takot at balita ng digmaan, sakuna,
at krisis, ikaw ang aming kanlungan. Ang iyong presensya ang aming kublihan. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami nagtatago at nakakahanap ng kapahingahan. Hindi kami magpapatangay sa agos ng pangamba. Sa halip, kami mananatiling matatag sapagkat alam naming ikaw ang kumokontrol sa lahat. Ang aming pamilya ay hindi matitinag ng panlabas na kaguluhan sapagkat ang kapayapaan mo ang nakatanim sa aming loob. Sa larangan ng espiritual na pakikipagdigma, tinatayo namin ang pader ng panalangin sa paligid ng aming tahanan. Anumang lihim na pag-atake sa gabi, anumang negatibong panaginip, anumang hindi maipaliwanag na takot ay aming sinasaway. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat koneksyon sa kadiliman. Ang aming tahanan ay pag-aari ng Diyos. Ito ay lugar ng liwanag, pag-ibig, at kabanalan. Hindi ito magiging daanan ng takot o kaguluhan. Ang presensya ng banal na espiritu ang pumupuno sa bawat silid at ang kapangyarihan ng Diyos ang nagtataboy sa anumang masama. Patatagin mo ang aming loob laban sa pananakot ng kaaway. Kung may mga sitwasyong tila nakakatakot, ipaalala mo sa amin na mas dakila ka kaysa sa anumang banta. Hindi kami matatakot sa balitang masama sapagkat ang aming puso ay nagtitiwala sa iyo. Ang aming pagtitiwala ay hindi nakabatay sa nakikita, kundi sa iyong katapatan. Ang bawat araw ay nasa iyong kamay. Ang bawat sandali ay sakop ng iyong kapamahalaan. Panginoon, ikaw ang aming kalasag at matibay na tore. Sa iyo kami tumatakbo at kami ligtas. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay nakatago sa iyong presensya. Walang sandata na inihanda laban sa amin ang magtatagumpay. Walang masamang balak ang mananaig. Ang iyong proteksyon ang bumabalot sa amin tulad ng baluti. Kami ay ligtas, hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong kapangyarihan. Kung naniniwala kang ang iyong pamilya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, isulat sa mga komento. Ang aking tahanan ay ligtas sa Panginoon. Ahayaan itong maging simpleng pagpapahayag ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Ilagay mo ang iyong kapayapaan sa aming puso habang kami naghihintay sa iyo. Sa gitna ng mga hindi malinaw na sagot at mga panahong tila mabagal ang galaw ng mga pangako, ikaw ang aming katahimikan. Kapag ang aming isip ay gustong magmadali at ang aming damdamin ay naguguluhan, ibinubuhos mo ang iyong kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi pansamantala, hindi ito natitinag ng balita, problema o pagbabago ng paligid. Ito ay malalim, matatag at matibay. Naway ang kapayapaang ito ang maghari sa aming kalooban. Kapag may mga alalahanin tungkol sa kabuhayan, kalusugan at kinabukasan, patahimikin mo ang aming puso. Hindi mo kami iniwan upang mag-isa sa aming pag-iisip. Ang bawat takot na bumubulong ng pangamba ay aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Ang bawat kaisipang nagsasabing kami mabibigo ay aming pinapalitan ng iyong katotohanan. Ikaw ang aming tagapagbigay, tagapagtanggol, at tagapagligtas. Kaya sa halip na mangamba, pinipili naming magtiwala. Sa halip na maguluhan, pinipili naming manalig. Ang iyong presensya ang nagiging himig ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Alisin mo ang alitan at tampuhan sa aming tahanan. Kung may hindi pagkakaunawaan, palambutin mo ang aming puso. Kung may nasambit na salitang nakasakit, bigyan mo kami ng kababaang loob upang humingi ng tawad at magpatawad. Huwag mong hayaang manatili ang galit o hinanakit sa aming pamilya. Pinuputol namin ang anumang espiritu ng pagkakabahagi at pagtatalo na nagtatangkang maghasik ng lamat sa aming samahan. Sa pangalan ni Jesus, pinipili naming magkaisa. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng sigawan at sama ng loob, kundi lugar ng pag-unawa at malasakit. Turuan mo kaming magsalita ng may pag-ibig at pag-unawa. Bantayan mo ang aming mga salita upang hindi ito maging sandata ng pananakit, kundi maging daluyan ng pagpapalakas. Kapag kami pagod at emosyonal, paalalahanan mo kaming maghinay-hinay. Ilagay mo sa aming bibig ang mga salitang nagtatayo, hindi sumisira.
Ang aming komunikasyon ay naway maging malinaw, mahinahon, at puno ng biyaya. Sa bawat pag-uusap, ikaw ang maging sentro. Ang iyong karunungan ang umagos sa aming mga desisyon at reaksyon. Palitan mo ang takot ng pagtitiwala sa iyong plano. Kung may mga bagay na hindi namin maunawaan, turuan mo kaming magpahinga sa iyong mga pangako. Ang iyong mga plano ay mabuti, kahit hindi agad namin makita ang kabuuan. Kapag may pintuang nagsasara, tulungan mo kaming maniwalang may mas mabuting bukas na inihahanda. Ang kapayapaan mo ang magbabantay sa aming puso laban sa panghihina. Hindi kami aalipinin ng paano kung at baka sakali. Sa halip, mananatili kaming nakasandal sa iyong katapatan. Punuin mo ang aming bahay ng awit ng papuri at pasasalamat. Kung dati nababalot ito ng katahimikan na may bigat, palitan mo ng himig ng pagsamba at turuan mo kaming magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya. Ang pasasalamat ang magbubukas ng pinto ng kagalakan. Kapag pinipili naming purihin, sa gitna ng pagsubok, ang kapayapaan mo ay lalong lumalalim. Ang aming tahanan ay maging lugar kung saan malayang na ipapahayag ang papuri sa iyo at kung saan ang iyong presensya ay malayang kumikilos. Naway, maranasan namin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaang hindi nabibili, hindi nakukuha sa tagumpay o material na bagay. Ito ang kapayapaang nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Sa gitna ng espiritual na pakikipaglaban, idinedeklara namin na ang aming puso ay hindi maaagaw ng kaguluhan. Anumang pagtatangka ng kaaway, naguluhin ang aming isip sa pamamagitan ng takot at kasinungalingan ay aming tinatanggihan. Pinipili naming tanggapin ang kapayapaang ipinagkakaloob ni Jesus, kapayapaang nananatili kahit may unos. Kapag may mga sandaling, tila sumisikip ang aming dibdib dahil sa pag-aalala, ipaalala mo sa amin na huminga at manalangin. Sa bawat paghinga, pinapalitan mo ang aming kaba ng katiyakan. Sa bawat panalangin, bumababa ang iyong presensya na nagpapatahimik sa bagyo sa loob namin. Ang aming emosyon ay hindi maghahari sa amin. Ang iyong espiritu ang mangunguna. Itinatakwil namin ang pagkabalisa na paulit-ulit bumabalik. Hindi kami magiging bihag ng nakaraan o ng pangambang dulot ng hinaharap. Panginoon, itanim mo ang kapayapaan sa puso ng bawat miyembro ng aming pamilya. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, maranasan nawa namin ang kapanatagan na nagmumula sa iyo. Ang aming mga anak ay matutong magtiwala sa iyo. Ang mga magulang ay mapuspos ng kapanatagan sa kanilang pag-aalaga. Ang bawat relasyon sa loob ng aming tahanan ay mapalalim dahil sa iyong kapayapaan. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay magiging ilaw ng kapayapaan sa iba. Sa mundong puno ng galit at hidwaan, kami magiging patotoo na may Diyos na nagbibigay ng tunay na katahimikan. Ang aming presensya ay magdadala ng kapanatagan, hindi tensyon. Ang aming mga salita ay magdadala ng pag-asa, hindi takot, sapagkat ikaw ang Diyos ng kapayapaan at ikaw ang naghahari sa aming buhay. Kung ninanais mong maranasan ang kapayapaan ng Diyos sa iyong tahanan, isulat sa mga komento. Pinipili ko ang kapayapaan ng Diyos. Hayaan itong maging simpleng hakbang ng pananampalataya habang siya ang kumikilos sa iyong pamilya. Bigyan mo kami ng karunungang gumawa ng tamang desisyon sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa mundong maraming pagpipilian at landas, ikaw ang aming liwanag. Hindi kami aasa lamang sa aming sariling pag-unawa sapagkat alam naming limitado ang aming nakikita. Ikaw ang nakakakita ng simula at wakas. Ikaw ang nakakaalam ng mga bunga ng bawat desisyon bago pa man ito mangyari. Kaya inilalapit namin sa iyo ang aming mga plano, pangarap at hakbang. Huwag mong hayaang manaig ang emosyon o padalos-dalos na desisyon. Turuan mo kaming mag-isip ng malinaw at may paggalang sa iyong kalooban kapag kami nahaharap sa mahirap na pagpili sa trabaho, sa relasyon, sa mga usapin ng pamilya. Gabayan mo kami. Ilayo mo kami sa mga desisyong magdadala ng panghihinayang at sakit. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga babala
na iyong inilalagay sa aming harapan. Isara mo ang mga pintuang hindi para sa amin, kahit ito'y tila maganda sa paningin. At kung may pintuang iyong binubuksan, bigyan mo kami ng lakas ng loob na pumasok doon ng may pananampalataya. Turuan mo kaming maghintay ng may pagtitiis at pananampalataya. Hindi lahat ng bagay ay kailangang madaliin. May mga sagot na dumarating sa tamang panahon. Kapag kami nababagot o naiipit sa paghihintay, paalalahanan mo kami na ang iyong oras ay perpekto. Ang paghihintay ay hindi kawalan ng pagkilos. Ito ay panahon ng paghahanda. Sa bawat sandali ng katahimikan, hinuhubog mo ang aming pagkatao, inaalis mo ang pagmamadali at itinataguyod ang pagtitiwala. Hindi kami magdedesisyon dahil lamang sa pressure o takot. Maghihintay kami hanggang sa malinaw ang iyong direksyon. Ipaalala mo sa amin ang iyong katapatan sa bawat pagsubok. Kung may mga sandaling tila kami naliligaw, ibalik mo sa aming alaala ang mga panahong ikaw ay kumilos ng malinaw sa aming buhay. Hindi mo kami pinabayaan noon at hindi mo rin kami pababayaan ngayon. Ang iyong katapatan sa nakaraan ay patunay ng iyong kabutihan sa kasalukuyan at hinaharap. Kapag ang aming isipan ay puno ng pagdududa, palitan mo ito ng alaala ng iyong mga gawa. Ang karunungang nagmumula sa iyo ay puno ng kapayapaan at katiyakan. Ibigay mo ang malinaw na pag-iisip sa mga hamon ng buhay. Sa gitna ng problema, huwag mong hayaang manaig ang panik. Sa halip, bigyan mo kami ng kakayahang suriin ang sitwasyon ng mahinahon. Turuan mo kaming makinig bago magsalita, mag-isip bago kumilos, at manalangin bago magpasya. Ang bawat hakbang na aming gagawin ay naway sumasalamin sa iyong karunungan. Sa larangan ng espiritual na pakikipaglaban, tinatanggihan namin ang anumang espiritu ng kalituhan. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kaayusan. Kaya idinedeklara namin na ang aming isip ay malinaw at ginagabayan ng banal na espiritu. Gabayan mo ang mga magulang sa wastong pagdidisiplina at paghubog. Ang pagpapalaki ng pamilya ay hindi madali, ngunit sa iyong tulong, nagiging posible ang lahat. Bigyan mo kami ng balanse sa pagitan ng pagtutuwid at pag-unawa. Huwag mong hayaang kami magpadala sa galit o inis. Sa halip, turuan mo kaming magdisiplina ng may pag-ibig at layunin. Ang aming mga salita sa aming mga anak ay maging binhi ng katotohanan at hindi sugat na magtatagal. Bigyan mo kami ng pangunawa sa kanilang pinagdaraanan. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng paghubog at hindi ng takot. Tulungan mo rin ang bawat miyembro ng pamilya na lumago sa personal na karunungan. Ang mga kabataan ay maturuan mong pumili ng mabuting kaibigan at tamang landas. Ang mga may sapat na gulang ay bigyan mo ng discernment sa kanilang pakikitungo sa iba. Ang aming mga desisyon sa pananalapi, kalusugan at relasyon ay naway nakaangkla sa iyong mga prinsipyo. Ilayo mo kami sa panlilinlang at maling payo. Kung may mga taong nagdadala ng maling impluensya, ipakita mo ito sa amin ng malinaw. Sa espiritual na pakikipagdigma, pinapawalang bisa namin ang bawat plano ng kaaway na iligaw ang aming isipan. Anumang kasinungalingan na nagtatangkang magmukhang katotohanan ay aming tinatanggihan. Ang liwanag ng iyong salita ang magpapakita ng tama at mali. Hindi kami maglalakad sa dilim ng kamangmangan. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat espiritu ng panlilinlang at maling direksyon. Ang aming pamilya ay lalakad sa liwanag ng iyong karunungan. Naway makilala ka namin nang higit at masunod ang iyong kalooban. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang kaalaman, kundi malalim na pagkilala sa iyo. Habang lumalalim ang aming relasyon sa iyo, lumalalim din ang aming pag-unawa sa buhay. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, handang matuto, at bukas sa iyong pagtutuwid. Ang aming puso ay maging sensitibo sa iyong tinig. Sa bawat panalangin, sa bawat pagbabasa ng iyong salita, hubugin mo ang aming pag-iisip upang maging kaayon ng iyo. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Ang aming pamilya ay hindi aasa sa sariling kakayahan lamang. Sa halip,
kami lalapit sa iyo sa bawat desisyon. Ang iyong karunungan ang aming magiging gabay. Ang iyong katotohanan ang aming magiging pamantayan. At ang iyong presensya ang aming magiging kumpiyansa. Sa iyo kami aasa at sa iyo kami mananatili. Kung hinihiling mo ang karunungan ng Diyos sa iyong buhay, isulat sa mga komento, Panginoon, tinatanggap ko ang karunungan mo. Hayaan itong maging simpleng panalangin ng iyong puso habang siya ang nagbibigay linaw sa iyong mga hakbang. Panginoon, ituwid mo ang aming mga hakbang at direksyon sa bawat landas na aming tinatahak. Nais naming ikaw ang manguna kung kami man ay mapunta sa sangandaan ng buhay kung saan hindi malinaw ang susunod na hakbang. Ikaw ang maging ilaw sa aming daraanan. Huwag mong hayaang maligaw kami dahil sa sariling kagustuhan o emosyon. Iayon mo ang aming puso sa iyong puso upang ang aming mga plano ay maging kaayon ng iyong layunin. May mga pagkakataong tila malinaw ang direksyon, ngunit sa paglipas ng panahon ay lumalabo. Sa mga sandaling iyon, ipaalala mo sa amin na hindi ka nagbabago. Ikaw ang pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung kailangan naming huminto sandali upang makinig, turuan mo kaming maging tahimik. Kung kailangan naming umatras upang maitama ang pagkakamali, bigyan mo kami ng kababaang loob. Hindi kahinaan ang pag-amin ng pagkakamali. Ito ay bahagi ng iyong paggabay. Ilagay mo kami sa landas na iyong itinakda para sa aming pamilya. Bago pa man kami isinilang, alam mo na ang aming magiging tungkulin at misyon. Hindi kami produkto ng pagkakataon. Kami ay bahagi ng iyong banal na plano. Kaya't hinihiling namin na ilayo mo kami sa landas na hindi para sa amin. Kung may oportunidad na hindi naaayon sa iyong kalooban, isara mo ito kahit masakit. At kung may pintuan na dapat naming pasukin, bigyan mo kami ng tapang at katiyakan. Ipakita mo ang susunod na hakbang sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Hindi mo kailangang ihayag ang buong plano. Sapat na ang isang malinaw na hakbang. Turuan mo kaming magtiwala sa proseso. Sa bawat maliit na pagsunod, inilalapit mo kami sa mas malaking layunin. Kapag kami natatakot dahil hindi namin nakikita ang kabuuan, paalalahanan mo kami na ang iyong kamay ang humahawak sa amin. Hindi kami mahuhulog hanggat ikaw ang gumagabay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sundin ang iyong tinig. Minsan ang iyong direksyon ay taliwas sa lohika ng mundo. May mga sandaling hinihingi mo kaming magpatawad kahit masakit, maghintay, kahit nagmamadali ang lahat, o sumubok muli kahit kami nabigo. Sa mga sandaling iyon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Huwag mong hayaang manaig ang takot o opinyon ng iba kaysa sa iyong tinig. Mas mahalaga ang iyong pagsang-ayon kaysa sa palakpak ng tao. Panatilihin mo kaming matatag sa iyong katotohanan. Sa mundong puno ng iba't ibang paniniwala at ideya, ang iyong salita ang aming magiging pamantayan. Kapag may mga kaisipang naglalayo sa amin sa iyong katotohanan, agad mo itong ihayag. Bigyan mo kami ng discernment upang makilala ang tama sa mali. Ang aming pamilya ay hindi matangay ng agos ng kultura kung ito'y laban sa iyong kalooban. Sa halip, kami tatayo ng may tapang at paninindigan. Sa espiritual na pakikipaglaban, pinapawalang bisa namin ang bawat pagtatangka ng kaaway na iligaw ang aming direksyon. Anumang kalituhan na nagdudulot ng pag-aalinlangan ay aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Ang aming isip ay hindi magiging laruan ng kasinungalingan. Ang aming puso ay hindi maaakit ng panandali ang kinang na walang-walang hanggang halaga. Kami ay ginagabayan ng banal na espiritu at ang kanyang tinig ang aming susundin. Kapag kami nahihirapan at tila walang malinaw na sagot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong katahimikan. Kahit hindi ka agad nagsasalita, ikaw ay kumikilos. Ang kawalan ng agarang sagot ay hindi tanda ng iyong paglayo. Sa halip, ito'y paanyaya upang lalo kaming lumapit sa iyo. Turuan mo kaming maging sensitibo sa iyong pahiwatig sa pamamagitan ng iyong salita, payo ng mga taong may takot sa iyo, at kapayapaang iyong inilalagay sa aming puso. Panginoon, ang aming pamilya ay nagnanais lumakad sa tamang landas. Hindi namin nais sayangin ang mga pagkakataong
ibinigay mo, iayon mo ang aming mga pangarap sa iyong layunin. Kung may mga plano kaming hindi ayon sa iyong kalooban, baguhin mo ang aming puso. Mas mahalaga ang iyong plano kaysa sa aming pansariling ambisyon. Sa iyo kami magtitiwala at sa iyo kami susunod. Kung nais mong gabayan ka ng Diyos sa bawat hakbang, isulat sa mga komento, Panginoon, ituwid mo ang aming daan. Hayaan itong maging payak ngunit taus-pusong panalangin habang siya ang nangunguna sa iyong landas. Panginoon, pagpalain mo ang aming kabuhayan at mga gawain. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti at kinikilala naming ang bawat kakayahan, talento at oportunidad ay nagmumula sa iyo. Ang aming mga kamay ay iyong pinagkalooban ng lakas upang magtrabaho. Ang aming isipan ay iyong binigyan ng kakayahang magplano at lumikha. Kaya ngayon, inilalagay namin sa iyo ang aming hanapbuhay, negosyo, propesyon, at anumang pinagkakaabalahan. Naway ang lahat ng ito ay umunlad ayon sa iyong kalooban. Kung may kakulangan, ikaw ang magbigay ng sapat. Kung may pagkaantala, ikaw ang magbukas ng tamang oras. Huwag mong hayaang matuyo ang aming pinaghihirapan. Sa halip, padaluyin mo ang iyong pagpapala na parang ilog na hindi nauubos. Sa gitna ng kompetisyon at hamon sa mundo ng trabaho at negosyo, ikaw ang aming kalamangan. Hindi kami aasa sa pandaraya o maling paraan. Kami mananatili sa katapatan at integridad, sapagkat alam naming ikaw ang nagtataguyod sa mga lumalakad ng matuwid. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad at kabutihan. May mga pintuang hindi kayang buksan ng lakas o impluwensya ng tao, ngunit sa iyo, walang imposible. Kung may pagkakataong nakalaan para sa aming pamilya, ihatid mo kami roon. Iugnay mo kami sa tamang tao, tamang koneksyon, at tamang lugar. Ang bawat banal na appointment na iyong itinakda ay mangyari sa tamang panahon. At kung may pintuang hindi para sa amin, isara mo ito ng malinaw upang hindi kami maligaw. Punuin mo ang aming tahanan ng kasaganaan at pasasalamat. Ang kasaganaan ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kapayapaan, kalusugan, at pagkakaisa. Gayunman, hinihiling din namin ang iyong pinansyal na pagpapala upang matugunan ang aming pangangailangan at maging pagpapala sa iba. Ilayo mo kami sa pagkakautang na nagpapabigat at sa kakulangan na nagdudulot ng takot. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng bawat biyayang ipinagkakatiwala mo sa amin. Ang aming tahanan ay mapuno ng pasasalamat at hindi reklamo. Gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa iba. Huwag mong hayaang ang iyong biyaya ay magtapos lamang sa amin. Habang kami iyong pinupuno, tulungan mo kaming magbahagi. Bigyan mo kami ng pusong mapagbigay, handang tumulong sa nangangailangan. Ang aming pamilya ay maging instrumento ng iyong kabutihan sa komunidad. Sa pamamagitan ng aming mga salita, gawa, at kabuhayan, naway makita ng iba ang iyong liwanag. Itaas mo ang aming pangalan sa iyong biyaya at pabor. Kung may mga sitwasyong tila hindi kami napapansin o nalalampasan, ikaw ang magtataguyod sa amin. Ang promosyon at pag-angat ay nagmumula sa iyo. Ilagay mo kami sa posisyon kung saan magagamit namin ang aming kakayahan para sa iyong kaluwalhatian. Huwag mong hayaang maipit kami sa lugar na pumipigil sa aming paglago. Sa halip, itaas mo kami ayon sa iyong perpektong plano. Sa espiritual na pakikipaglaban, pinapawalang bisa namin ang bawat espiritu ng kakulangan at kahirapan na nagtatangkang humadlang sa aming pagpapala. Anumang henerasyonal na limitasyon o maling paniniwala tungkol sa pera at kasaganaan ay aming pinuputol sa pangalan ni Jesus. Hindi kami magmamana ng siklo ng kakapusan at pagkabigo. Sa halip, tatayo kami sa pangako ng Diyos na Siya ang aming tagapagbigay. Ang bawat planong hadlangan, ang aming pag-unlad ay aming kinansela. Ang bawat inggit at paninira laban sa aming tagumpay ay walang kapangyarihan. Ilagay mo sa aming bibig ang bagong awit ng papuri sa iyo. Kapag kami nakakaranas ng iyong kabutihan, hindi kami mananatiling tahimik. Ang aming mga labi ay magpapatotoo ng iyong katapatan. Ang papuri ay hindi lamang bunga ng pagpapala, kundi daan patungo sa mas malalim na presensya mo.
Habang kami nagpupuri, lalo mong pinalalawak ang aming pananaw. Ang aming tahanan ay mapuno ng awit ng pasasalamat. At ang aming pamilya ay kilalanin bilang mga taong nagtitiwala sa iyo. Turuan mo rin kaming maging matiyaga sa panahon ng paghihintay. May mga pagpapalang dumarating agad at may mga pagpapalang hinuhubog muna ang aming karakter bago ibigay. Huwag mong hayaang kami mainip o mawalan ng pag-asa. Sa bawat araw na tila ordinaryo, ikaw ay kumikilos sa likod ng tabing. Ang aming pananampalataya ay manatiling buhay habang hinihintay ang katuparan ng iyong mga pangako. Panginoon, ang aming pamilya ay nananalig na ikaw ang Diyos na nagpapala. Hindi lamang upang kami maging komportable, kundi upang kami maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. Ang aming tagumpay ay hindi para sa sariling kapurihan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Ang aming kasaganaan ay hindi magdudulot ng pagmamataas, kundi magpapalalim ng aming pagpapakumbaba at pasasalamat. Ipinapahayag namin na ang aming kabuhayan ay pinagpapala, ang aming tahanan ay pinagpapala, at ang aming mga relasyon ay pinagpapala. Ang pabor ng Diyos ang nasa amin. Ang biyaya mo ang umaalalay sa bawat proyekto at plano. Kami ay lalakad sa kasaganaan na may pusong mapagpasalamat at kamay na handang magbahagi. Kung naniniwala kang pinagpapala ng Diyos ang iyong pamilya, isulat sa mga komento, "Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala." Hayaan itong maging simpleng pagpapahayag ng iyong pasasalamat at pananampalataya. Iahon mo kami mula sa anumang pagsubok patungo sa tagumpay. Ikaw ang Diyos na nagbabangon mula sa pagkakadapa at nagdadala mula sa dilim tungo sa liwanag. Kung kami man ay dumaan sa matinding laban emosyonal, pisikal, pinansyal o espiritual, ikaw ang aming mananagumpay. Hindi mo kami tinawag upang manatiling talunan, kundi upang maranasan ang pagtatagumpay na nagmumula sa iyo. Sa bawat luha at pagod, may nakahandang pag-angat. Sa bawat gabi ng pakikipaglaban, may umagang dala ang iyong tagumpay. Patatagin mo ang aming pananampalataya hanggang sa makamit ang iyong pangako. Kapag tila matagal ang katuparan, huwag mong hayaang manghina ang aming loob. Ang iyong salita ay hindi babalik na walang bunga. Ang iyong pangako ay oo at totoo. Turuan mo kaming kumapit ng mahigpit sa iyong katapatan. Kahit hindi pa namin nakikita ang resulta, naniniwala kaming ikaw ay kumikilos. Ang aming tagumpay ay hindi nakabatay sa aming lakas, kundi sa iyong kapangyarihan. Bigyan mo kami ng determinasyon at tapang sa bawat laban. Kapag ang kaaway ay nagtatangkang takutin kami sa pamamagitan ng kabiguan at panghihina, itaas mo ang aming ulo. Ipaalala mo sa amin na kami ay higit pa sa mga pagsubok na aming kinakaharap. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng pagkatalo. Ang aming pamilya ay lalakad sa tapang, paninindigan at pagtitiwala. Hindi kami uurong, kami ay lalaban ng may pananampalataya. Gawin mong matatag ang aming pundasyon sa iyo. Anumang tagumpay na hindi nakasandig sa iyo ay panandalian lamang, ngunit ang tagumpay na nagmumula sa iyo ay may walang hanggang halaga. Itanim mo ang aming ugat ng malalim sa iyong katotohanan. Kapag dumating ang hangin ng pagsubok, kami mananatiling nakatayo. Kapag dumating ang ulan ng hamon, hindi kami matitinag. Naway makita ng iba ang iyong kabutihan sa aming buhay at magtiwala rin sa iyo. Ang aming tagumpay ay maging patotoo ng iyong biyaya. Sa bawat pag-angat, ikaw ang aming itataas. Sa bawat panalo, ikaw ang aming pasasalamatan. Ang aming pamilya ay magiging buhay na patunay na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay tapat, makapangyarihan at mapagmahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin. Kung may dinadala ang iyong puso, pasasalamat o kahilingan, maaari mo itong i-comment. Nais naming makiisa sa iyo sa panalangin. Sama-sama tayong magtiwala na ang Diyos na nag-ahon sa salmista ay siya ring Diyos na kikilos sa iyong buhay. Kung napagpala ka ng panalangin ito,
inaanyayahan ka naming i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng pag-asa at katapatan ng Diyos. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong bukas na puso. Ingatan ka nawa ng Diyos sa bawat hakbang at patuloy mong maranasan ang kanyang kabutihan hanggang sa muli nating sandali ng panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.